napapansin nyo, talagang enjoy natin dito sa lugar kung saan tayo nilagay ng Diyos. So magandang oras sa inyong lahat sa buong sanglibutan dahil nandiyan mga nanonood. Nandiyan Sister Peli Densil sa London at mga Bautista Malanos family at ang aking kapatid si Demetria Legacy Manuel at noon din ang mga Alayban at may Tante family, yan, mga Da Alpay family, nandin ang mga kapatiran pang iba. Ayan, si Pastor Magigad. Magandang oras sa iyo, Pastor, at nagpe-pray ka sa akin. At siyempre si Pastor Nixon Paulino, nagpe-pray kayo. So, dahil nandyan na kayo, ay punta tayo sa memory verse natin. Tungkol pa rin sa faithfulness ito. Kaya lang, ang ating lesson ngayon ay danger of being selfish when it comes to the work of the Lord. Yan. So, magandang oras sa inyo, Sir John and family. Tatayo sa 2 Timothy 2:13. At sabi niya rito, mga kapatid, ay kawat ako sa awat biyaya ng Diyos. Pansin nyo na tapat pa rin ang Diyos kahit hindi tayo tapat. Okay. Ang Diyos kasi the same yesterday, today, and forever. Tayo kasi nagbabago tayo eh. Kaya patawarin lang tayo ng Diyos. Ano po? Okay. Kasi ang lesson nga natin ay danger of being selfish when it comes to the work of the Lord. Okay? Ready? Sign natin to. Begin. If we believe not, yet he abideth faithful, he cannot deny himself. See? So, kung tayo ay ayaw nang maglingkod, hindi naman tayo pinipilit ng Diyos. Pero ang Diyos ay pareho pa rin. Ngayon, so medyo mabigat ang lesson natin ngayon sapagkat kung basahin natin sa Judges 8:4 hanggang 9, ay nangangailangan ito si Gideon ng tulong. Humingi ng tulong pero may mga kababayan siya na ayaw tumulong. So 4-9. Sahin natin ito, dahan-dahanin natin para maintindihan ninyo na it's dangerous to be selfish when it comes to the work of the Lord. Okay, basahin na natin. Dahan-dahan. And Gideon came to Jordan and passed over, he and the 300 men that were with him, faint yet pursuing them. And he said unto the men of Succoth, give, I pray you, loaves of bread unto the people that follow me, for they be faint, and I am pursuing after Zebah and Salmuna, kings of Midian. And the princess of Succoth said, are the hands of Zebah and Salmuna now in thine hand, that we should give bread unto thine army? And Gideon said, therefore, when the Lord had delivered Zebah and Salmuna into mine hand, then I will come back and I will tear your flesh with the thorns of the wilderness and with briars. And he went up thence to Penuel and spake unto them likewise, give bread to the army. And the men of Penuel answered him as the men of Succoth had answered him. And he spake also unto the men of Penuel, saying, when I come back after the war again in peace, I will break down your tower. Medyo mabigat po ang lesson natin ngayon dahil it's a dangerous thing to be selfish when it comes to the work of the Lord. Remember, this is the work of the Lord. Ano po? Itong ginagawa natin ay work of the Lord. So, salamat po sa mga nakakaintindi. Mantakin nyo humingi si Gideon ng pagkain man lang. Ayaw ng mga taga-Succoth. Pinunta niya yung mga kababayan sa Penuel, magbigay naman kayo pagkain kasi mga army ko gutom at saka wala pang nainom. Ayaw namin. Anyway, I pray na may mga Kristiyano na magising sa oras na ito. Let us pray. Heavenly Father, we are already with you for many, many years. Thank you for the people who had helped us,
who had extended their hand of love and support to us, who is pursuing the enemy, or who is fighting the battles of the Lord. I bless those who are really generous to support this ministry. They have observed this ministry, that this ministry is your ministry. Yet, Lord, some of them had withhold what belongs to you, and therefore they are now suffering. They are now feeling the chastisement. Yet, Lord, I pray that these who had really sold their soul to you, Lord Jesus, dedicated and sacrificing, I pray that you'll bless them more than what they have expected, and forgive those who had withhold your part according to your word. Let thy mercy and grace be extended, that the opportunity will not be lost in reaching the lost. Guide me now, Holy Spirit. Use me together with faith as we have this program. Thank you for enabling us, Lord Jesus, and choosing us, putting us into your ministry. To God, I give all the praises, the glory for what had happened and what had been accomplished and what will be accomplished. In Jesus' name, amen. Maraming po salamat sa mga Viterbo family. Noon din ang mga Kalim family. At ganoon din ang Cruz family. Ganon din ang Makapagong family. Ganon din ang mga Rioca family. Okay, maraming salamat po. Ngayon, nabasa ho natin ang Judges 8:4-9. Si Gideon, meron na siyang accomplishment. Sa chapter 7, talagang nanalo na siya. Kaya lang tumawid yung dalawang hari ng Midian sa Jordan River. Katulad ng nasa likod ko. No? Tumawid, so inabol niya. Ngayon, sabi ng Bible, na itong army ni Gideon hindi pa kumain, hindi pa uminom. So pumunta sa Sukkot. Mga kababayan niya ito. Sabi niya, pwede bigyan niyo yung aking army ng pagkain at inumin. Sabi ng taga-Sukkot, hindi mo pa nga nahuli si Seba at Salmona. Bakit namin kayo bigyan ng pagkain? Sabi ni Gideon, sandali. Pagbalik ko, sapagkat sabi ng Diyos sa akin, sabi ni Gideon, mananalo ako. Pagbalik ko, kukuha ako ng mga tinik at pagpapaluin ko kayo sa likod. Pumunta si Gideon sa Penuel. Ganon din sagot. Wala pa nga si Seba at Salmona sa kamay mo. Bakit namin kayo bigyan ng pagkain? Mga kababayan niya ito eh. Sabi ni Gideon, pagbalik ko sapagkat sabi ng Diyos, talagang mananalo ako. Ang gagawin ko sa tore ninyo at aking sisirain at lahat kayo lilipunin ko. Nako, mga kasama, I pray na we will learn from this lesson po. Because there is already assurance na mananalo ito si Gideon. Mananalo siya. Kaya, alam niyo mga kapatid, alam niyo ginagawa natin dito mga kapatid. Bakit nagpapatuloy tayo? Kasi sigurado mananalo si Lord Jesus Christ, kasama tayo. Kaya nga sabi niya I will come again and receive you unto myself. Where I am, there you may be also. Assured na tayo yun sapagkat His death on Calvary's cross, His shed blood, His burial and resurrection assured us of eternal life. I will show you in Judges chapter 7 na assured na si Gideon na talagang lahat ng kaaway matatalo. Okay. Punta muna tayo sa chapter 6. Okay? Chapter 6, verse 14. Okay? Hanggang 16. Okay? 14. And the Lord looked upon Gideon and said, go in this thy might, and thou shalt save Israel from the hand of the Midianites. Have not I sent thee?
Verse 16, punta tayo sa 16. Assured na siya. Look at verse 16. Kasi the battle is of the Lord's nga eh. Katulad sa ministry, the ministry is of the Lord's. Kasi sabi niya, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Verse 16 lahat tayo. Ready? Read. And the Lord said unto Gideon, surely I will be with thee, and thou shalt smite the Midianites as one man. So, assured na. In fact, sa chapter 8, natalo na nga sila eh. Natalo na mga Midianites. Kasi sa chapter 7, sabi ng Bible, okay, pakinggan sa chapter 7 ng Judges, na sa verse 21, talagang sitakas na yung mga kaaway. Talagang wala na silang magawa eh. Verse 21. And they stood every man in his place round about the camp, and all the host ran and cried and fled. Tignan niya na. So mga kapatid, talagang itong mga kaaway, wala na. Ngayon yung iba, tumawid sa Jordan River, kasama si Sebasel muna. And sabi ng Bible, siyempre sa buong araw nga naman makikibaka. Pero siyempre pagod na at hindi pa nananghalian. So sabi ng Bible, dito sa chapter 8 na tayo, sa verse 4, pansin nyo, nagpatuloy. Kaya sa ministry, there are times na sabi ni Sir Cruz, napapansin ko, Pastor, na pagod ka habang nagsasalita. Totoo nga naman kasi buong araw kami maghalo ng semento nga naman. Pagkatas mag-live pa ako rito. Saan kayo makatagpo ng ganon? It's because we want to be a blessing. Kasi sabi ng verse number 4, pansin nyo, and Gideon came to Jordan and passed over, he and the 300 men that were with him, faint yet pursuing them. Ngayon, ang kahilingan lang ng Gideon sa mga taga-Sukot, pagkain lang at inumin. Pero hindi nila ni-provide. Kaya sabi ng Gideon, okay, pag-uwi ko, dahil sigurado mananalo kami, kukuha ako ng mga tinik. Sabi niya sa verse number 7, tignan niya. Tinik. At pagpapaluin ko kayo, sabi niya. Ito mga kapatid, the danger of being selfish when it comes to the work of the Lord. It's a dangerous thing. Ngayon, si Gideon ay tinawag ng Diyos. Ano po? Ako, tinawag din ako ng Diyos. Kaya nagpapatuloy ako. You see? Kaya kung may kakilala kayong pastor na tinawag ng Diyos na nasubukan na ninyo ang kanyang performance, at ayaw nyo pa rin magsuporta, delikado ho kayo. Ay, matagal na akong pastor. Marami na akong nakita na mga naging membro. Pero umatras. Ano nangyari sa buhay nila? Sige nga. Yung bang naging madamot, sabi ni Nanay Kaleda, madamot na nga, kuripot pa. Mga kasama, hindi naman natin pag-aari lahat. You see? And what happened? Tingnan natin mga kapatid. So, mapansin nyo rito na ang mga taga-Sukot ay magtataka kayo na yung mahirap na gagawin, hindi lang magawa. Magawa nila. Pero yung simple lang na magbigay ng tinapay at inumin, hindi lang magawa. Kasi paano ko alam na mas mahirap ibigay sa mga sundalo yung ibig sabihin ng Sukot? Kasi ang Sukot means boots. Mantakin mo, mas mahirap gagawa ka ng mga boots, bota ng mga sundalo, kaysa yung magbigay ka ng tinapay. May mga taong ganun eh, sabi nila eh. So, pastor, sige, mag-build tayo. Pero wala. Magdala man lang ng merienda, wala. Mantakin mo yan. So, salamat kay Pastor Frank. At least merong puso ito, ano po. Sana lahat ng pastor katulad ni Pastor Frank ay hindi basta-basta mag-build ang kasama. Nanonood si Brother John. Totoo yan. And yet, akala ng karamihan, kami lang ang pinagpapala ng Diyos. Lahat tayo pinagpapala ng Diyos. Ganun po yan, mga kapatid. Kaya lang yung iba ay parang taga-Sukot. Wala man lang dalang pang merienda. Kaya mga membro, magmula nung pandemic, iba sa inyo,
kahit man lang nihoy-nihay, wala man lang magsuporta. Anyway, maraming nagsuporta sa atin. Maraming salamat po. Oo, at yun nga, meron tayong GCash at meron tayong bangko. Maraming salamat po sa mga nagpadala. Kaya lang, it's a dangerous thing to be selfish when it comes to the work of the Lord. Kasi kami rin, hindi kami makahayo kung wala talagang suporta. Ganun ho yan. So maraming salamat po sa mga Demata family at Yadaw family. Tulad ni Pastor Tangpa po, na kailangan na magpatuloy kayo kapatid dahil magandang lugar nyo dyan sa Abra. Ngayon, Sukkot means boots. Antag mo yan? Boots, gagawa ng boots para sa army. Sabi, mahirap yun. Magbigay ng pagkain, mas madali. Oo, siyempre, bibili ka lang o kaya mag-drive-thru ka, may pagkain na. Yes, eh? So, kayo na nakalimot na magsuporta. Delikado. Malinaw ho yan. Basahin nyo ko ulit yung Judges chapter 8, 5 to 9. Mapansin nyo na humingi talaga si Gideon. Sabi niya, habulin ko itong tumakas na hari na pangalan si Basel muna. Sabi ng taga-Sukot, kung nandyan na sila sa kamay mo, magbigay kami. Mali. Alam niyo mga kasama, tayo na nagsusuporta sa mga pastor, kayo mga membro, naintindihan niyo na, bago papunta yung pastor sa lugar, meron na siyang baon na pera. Stove, kaldero, kawali, martilyo, lagari, Ganon tayo rito. Hindi yung, okay, punta ka muna doon, pastor. Hindi pwede yun eh. Kasi pamasahe nga lang niya, wala. Kaya ginagawa natin, bago sa punta doon, meron na siyang tinatawag na pera para sa isang buwan. Tapos bigas, pagkatapos kaldero. Ganon ang ginagawa natin. Hindi, punta ka lang doon. Hindi pwede. Hindi ganon. Bigyan muna natin siya ng baon. And then after 1 month, bigyan na naman natin. So ibig sabihin, nabayaran muna bago siya magtrabaho. Ganon yun, nakalagay yan sa Acts 13 Oo, kasi sabi ng Romans chapter 10:15, how can they preach except they be sent? You see, malinaw ho yan. So, bago mo ipadala, meron na siyang baon. Parang pagpunta sa eskwelahan yan babaunan mo, hindi mag-aral mo na bago pabaunan. Mali. Kaya sabi niya diyan, how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. Tingnan niyo, naubusan ako ng boses. Bakit? Hindi kayo nagsusuporta. Okay. Okay, maraming salamat po sa inyo, So, pag kayo ay talagang nagsusuporta, napakasaya nyo. You know why? Kasi hindi kayo maubusan yan ng pagkain. At saka hindi kayo dadalawin ng COVID. Kasi sabi ng Diyos, I'll rebuke the devourer for your sakes. You see? So, God called Gideon. God is still in the business of calling workers for the work of the Lord. See? So these are the important things that you need to remember in relation to the work of the Lord. See? So, maraming salamat po sa Palatan Kaleda family. Okay. Ngayon, katulad niya, may mga preachers tayo, katulad ni Daniel Alayban, tinitrain na yan sa ating Bible School of the Air, virtual. O yung iba pa, katulad ni Pastor Jason, Preacher Dane. Natuturuan mga ito sa doctrinal issues in relation to the doctrine of salvation, the doctrine of eternal security, the doctrine of justification, sanctification, and glorification. Ganon ho yan. So we are training them because this is for eternity nga Ngayon, ito si Gideon ay tinawag ng Diyos. Malinaw naman yung tinawag ng Diyos yan Kaya kung meron kayong kilalang pastor katulad ko, tinawag ng Diyos, dapat suportahan nyo. Ngayon, kung hindi suportahan,
it's a dangerous thing to be selfish. Okay. Number 2, God called people to follow Gideon. Ayun, kaya nandyan yung mga supporters natin katulad ninyo. Ano po? Why is it that you are there supporting the work? It's because God called you to support the work. Ay, malinaw ho yan, mga kasama. So God called people to follow Gideon. God calls followers to work with the frontliners in the work of the Lord. Ay, napakalinaw yan sa Bible, mga kapatid. Tignan nyo dito sa, sa book of Luke, okay? Chapter 8, 1-3. Malinaw dito na si Lord Jesus Christ, nung siya ay nasa lupa, may ministry yan eh. And dahil may ministry siya, ay talagang merong mga nagsuporta sa kanila. Tignan niya, sabi ni Angelina Emerson Galang Tiambo, matagal nang nagsusuporta yun sa Mountain View, kaya masaya sila eh. Ano sabi rito? Came to pass afterward that he, Jesus, went throughout every city and village, preaching and showing the glad tidings of the kingdom of God. And the 12 were with him. And certain women which had been healed of evil spirit and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom went 7 devils, and Joanna, the wife of Susa, Herod's servants, and Susanna, and many others, ginawa nila which ministered unto him of their substance. Sila nagsuporta. Mga kababaihan to, kaya karamihan ng kababaihan nagsusuporta dito eh. Salamat naman at sinasabi yung mister nyo. Suportahan natin yung gawain ni pastor dahil ayun, lumalaganap. Ayun, nakapag-build na ng mga building. Nakapag-build na ilang building. At ngayon magbi-build pa. Ngayon. So, si Gideon sabi niya, tulungan naman niyo kami. Simple lang naman hiningi ko, sabi ni Gideon. Pagkain lang naman ng aking army. Sabi ng taga-sukat, ayaw nga namin. Bakit? Wala pa nga yung yung hari sa kamay nyo. Bakit namin kayo pakainin? Alam niyo, mga kasama, may mga taong ganun eh. May mga tao na bakit ka namin suportahan? Alam niyo, meron akong kakilala noon. Sabi ni Pastor Padua, tulungan naman natin si Pastor Legacy kasi punta together raw kasi tinulungan ko ni Pastor Padua. Kahit man lang konti, kahit man lang pambili ng bigas. Alam mo, may nagsalita doon na pastor. Ayaw ko, sabi niya. Alam niyo mga kapatid, hindi naman mabigat yung nung araw, magbigay ka 100 para lamang makabilang bigas po. Meron din isang tao, sinulatan ko. Brad, sabi ko, alam ko, makatulong kayo rito sa Cagayan. Ay, sabi niya, kulang na kulang pa nga sa amin. Alam niyo, kaya pala kulang, ginagastos niya sa girlfriend niya. Ayun. Ano nangyari? Wala. Kaya kayo mga pastor, never spend any single cent for immoral practices. Sabi ko sa inyo, delikado ho yan. Remember, mga kasama, we are here to gather fruits to life eternal, telling the world that Jesus saves, telling the world that we have a story to tell to the nations that shall turn their hearts to the right. We have a story that God sent His Son into the world, not to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Sabi ng Apostle Paul, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe on the Lord Jesus Christ. Mga kasama, pasalamat tayo na God called us and God called followers to support us. Okay. God called Gideon and his followers for a purpose. Anong purpose? Ito punta tayo sa Judges. Okay? For a purpose, mga kasama. Sa Judges chapter 6, 3-6, ito pala ang purpose. Bakit? Okay, basahin na natin. Nandiyan na kayo. Salamat naman, nandiyan na kayo. Ready? Read. And so it was when Israel had sown that the Midianites came up
And the Amalekites, mantakay mo, Midianites, Amalekites pa. And the children of the east, ang dami. Even they came up against Israel. At anong ginawa? And they encamped against them and destroyed the increase of the earth till thou come unto Gaza and left no sustenance for Israel, neither sheep nor ox nor ass. For they came up with their cattle and their tents, and they came as grasshoppers for multitude, for both they and their camels were without number, and they entered into the land to destroy. So, the purpose why God called Gideon and his followers was for freedom. Para mapalaya sila sa panggigipit ng mga Amorites at Midianites. Until wala sila makain. Oh. Ay, salamat naman at nandyan kayo nagpe-pray kasi sabi ni ang pangalan nitong broadcaster natin, kinukuha ng China yung galunggong sa ating Philippine Sea, ibinebenta sa atin. Mga kapatid, pag-pray tayo naman na huwag tayong pahirapan ng China. Ibang China na yan eh. Talagang sinungaling. Oh. Sabi nila noon, 1992, nandito lang kami kasi maglagay lang kami ng silungan ng mga mangingisda. Anong silungan ba nandyan ngayon? Army base, Air Force base, Naval base, nungaling China. Kaya, don't trust anybody, sabi nga. So mapansin ninyo, the enemy is suppressing Israel. Walang kalayaan o katulad ng ginawa ng China ngayon sa atin. Nagpadala ng Wuhan virus. Malaya ba kayo? Wala. O ngayon talagang nalaman na galing sa Wuhan laboratory yung biological weapon ng China. Kasi yun talagang plano ng China. Na kupkupin ng whole world. So, ang situation ay they want freedom from the enemy. They want progress. They want prosperity. Pero wala eh. So, ito mga kapatid, we are here to let you know that your enemy is Satan. Pag natalo niyo si Satan by accepting the Lord of Lords and King of Kings as your Savior, talo na si Satanas. Bakit? He has no more power to get you and bring you to hell. Ano po? Ganon. So, yan, si Pastor De La Cruz. Salamat at nandyan kayo mga army natin, Kaya, mga kapatid, marami tayong tinutulungan. Bakit? Siyempre, we want people to be liberated from Satan. Totoo yan, mga kapatid. Napakaganda ng ating goal dahil tayo ay mga ambassadors of Christ. So, God called Gideon and his followers for the purpose of liberation, for the purpose of progress and prosperity. Kasi pag nawala na yung kaaway, libre na sila magtanim, libre na sila maghanap buhay. O katulad ngayon, kung wala na sanang virus, lahat ay magtrabaho. O di ba? Mag-progress tayo uli. Ay narinig naman yung inflation natin tumitindi. Kaya nga, hindi na mamalaya naman kasama kong pastor. Sabi nila, ang mahal na ng gasolina. See? O salamat, ang prayer natin ay, Lord Jesus, come quickly. Pero bago siya darating, dapat maraming mapalaya sa kamay ni Satanas. At tingnan ninyo ang mission natin, Acts 26:18. Yan ang mission natin. Ito, mga kapatid. And I hope na huwag kayong darating doon sa lugar na katulad kayong mga taga-Sukot, taga-Pinwell na na hindi kayo magsuporta. Magsuporta kayo. Ganun yan. Ang sinusuportahan lang nyo, pamilya nyo. Mantala, sabi ng Diyos, meron kayong suportahan na ministry. Mga kapatid, huwag kayong maging madamot at kuripot. You know why? Your property doesn't belong to you. Your possession doesn't belong to you. Even your soul doesn't belong to you. Tomorrow doesn't belong to you. It all belongs to the Lord. Happy birthday, Pastor Tom Metante. Happy birthday, Ma'am Marina Panopio. Happy birthday, Pastor Darwin Kaalim. Ayan, okay. Pastor. Wala pa yata si Pastor Aldrin. Hindi ka pa nagpapakita, Pastor Aldrin. Happy birthday, Pastor Aldrin. Diyan ka na ba? Aldrin Garapan. Okay. O yan, lumabas.
Maraming mga birthday, ang dami-dami mag-birthday. Ang dami naman nyo. And then si Sister Naomi Yagi Taguba. Happy birthday, Madam. Okay. Now, kinggan natin Acts 26:18. Ito ang ating goal. Why we need to tell people about Jesus? Because Jesus is the only one that can set them free from sin, from Satan, and from natawag na bondage of worldliness. Ready? Begin. To open their eyes. Yan ang mission natin. To turn them from darkness to light. And from the power of Satan unto God. Nantakin mo yan. Lulun sa bisyo, lulun sa drugs, lulun sa sex, lulun sa mga evil imaginations. Ano po? That they may receive forgiveness. O salamat naman kayo nagsisi. Patawad na kayo. Kaya patawarin niyo ang sarili niyo. And inheritance among them, which are sanctified by faith that is in me. Sabi ni Pastor Kaalim, thank you. Ayan. Sister Taguba, sabi, thank you din. May God bless you and prosper you, kayo mga celebrators, ngayong buwan na ito. Tama, Sister Remy, siyempre. Okay. Ganda naman ng mga birthday celebrators natin ngayong buwan na ito. Nakangiti kayo, ha? O siyempre, biyaya ng Diyos nakarating kayo sa birthday nyo. You know why? May mga tao nakita namin, nakabitin yung kanilang picture sa Ortiz ngayon. Ay, sabi ko sa inyo. Ay, biyaya ng Diyos nakarating tayo. Ha? Kaya mga kapatid, keep on. Kaya wag nyong gayahin yung taga-Sukot at taga-Penuel. Napakadamot nila, mantakin mo. Sabi, Gideon, bigyan mga pagkain kasi kawawa sundalo ko. Inumin. Sabi, taga-Sukot. Wala. Sabi, bakit kami kaibigay sa'yo? Ikaw, Gideon ka, ha? Oo. Porket tinawag ka ng Diyos, alam niyo, may discriminating spirit itong mga taga-Sukot. Oo. Alam ang liit-liit pa lang in accomplishment mo, dapat may accomplish mo lahat bago namin bigyan pagkain. Pagdating sa Penuel, ganon din. Alam niyo, may mga taong ganon. Naalala ko tuloy si Pastor Udlaw. Awa kay Pastor Udlaw. Sabi ng mga tinuruan namin doon, hindi naman kami tinulungan ng Diyos magkalkal ng lupa. Bakit namin ibigay sa iyo yung pinaghirapan namin, Pastor? Sabi, hindi naman kami tinulungan ng Diyos magtanim ng palay, magtugno ng palay, Pastor. Hindi naman namin nakita ang Diyos na tinulungan kami na mag-ani. Tignan niyo ang tao, katulad ng taga-Penuel at Sukot. Hindi nila alam na yung binhi na tinatanim nila galing sa Diyos. Yung lupa na tinataniman nila. Sabi ng Diyos sa akin yan. Yung araw na nagbibigay ng init, galing sa Diyos yan. Oo. Yung tubig na ulan, galing sa Diyos. Sabi na, bakit ibigay namin yung... Alam niyo mga kapatid, may mga taong madamot. Hindi nila alam na pati hininga nila pag-ari ng Diyos. Ayon sa Acts 17:25 yan. Dito sa ating purpose din, ay sabi niya rito sa 2 Timothy 24:26. Ay, alam natin, may mga tao. Kaya nga tuloy-tuloy itong broadcast natin. Dahil only Jesus can set people free. Pero gagamitin ni Lord Jesus Christ ang Word of God at ginagamit ng Holy Spirit ang Word of God para mapalaya ang tao. Chapter 2, 24-26. Yan. Tingnan natin. Bakit nagpapatuloy tayo bilang mga tinawag ng Diyos? Ready, read. And the servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, up to teach. Nagtuturo ako kayo. Patient. 37 years na ako dito sa lugar nito nagtuturo. Patient yan. In meekness, instructing those that oppose themselves. If God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth, you must acknowledge that you are a sinner and Jesus can save you. Wala nang iba. Yan ang truth.
He is the way, the truth, and the life. No man come to the Father but by me, but by Him alone. Wala nang iba. And sabi 26, we who are called by God will continue to use the scalpel word of God so that there will be a liberation. Look at 26. And that they may recover themselves out of the snare of the devil who are taken captive at him at his will. Totoo yan. Alam niyo kung mahina lang tayo, ang utak natin hawakan ni Diablo at ang iniisip lang natin, kawawa naman ako, tinalo ako. Ganon ang gagawin ni Diablo sa'yo. Hindi ka talo. Bakit? Talo si Diablo. You know why? Kasi sumilong ka na kay Jesus. Diba? Sabi niya rito sa James 4:7. Pakinggan nito. Talo na si Diablo. Kayo lang nag-iisip na talo kayo. Bakit? Naniniwala kayo na talo na kayo eh. Huwag naman. Panalo kayo. You know why? God loves you. And God has already made you victorious through the blood of the Lamb. Ready. Read. Submit yourselves therefore unto God. Resist the devil and he will flee from you. Alam mo ba kung bakit nandito ka sa oras na ito? I resist the devil. Oo. Mantakin mo eh. Sabi ni devil, bakit magpatuloy ka? Nakalimutan ka na ng ibang mga membro? Sabi kay devil, huwag kang maingay ha. Sapagkat marami pang membro na talagang nagsusuporta sa amin at marami kaming pagkain. Lalong-lalo na maraming mag-birthday sa buwan na ito. At ayan si Pastor Tom nga, naganda na ng pato yan eh. Kaya Pastor Darwin, pasensya ka sa invitation. Dahil siyempre nauna si Pastor Tom. Anyway, pagdating ng oras, maligo tayo dyan sa ilog ng Chico River. Dyan sa likod ko, Pastor Darwin na. Ang masarap maligo dyan. At magdala ako ng antipara at may pana ako, dalhin ko rin pana ako para makakuha man lang tayo ng ano ba yon? Karpa. Ayun, madali lang. At saka tilapia. Sabi ni Pastor Brother Cha nga yung mga tilapia daw dyan, ikon siya, maamo. Kaya kung mag-alala, Pastor Darwin, pagkatapos ng birthday mo, mangisda tayo dyan sa likod ko ha. Pero ang dami na namin isda, pinabigay sa amin yan eh. Ayan. Totoo yan. Kaya masaya tayo, you know why? Because saved tayo eh. Anak ka ng Diyos, di ba? Kaya nga inaawit mo yung sabi niya rito, I am bound to the promised land. I am bound to the promised land. Mga kasama, you are going to the promised land. Hindi lang promised land na Israel. Heaven bound tayo. Kaya dapat ikaw pinakamasaya na tao sa lupang ito. Bakit? Your names are written in heaven. Kaya nga kung kayo, mga nanonood sa telebisyon, sa YouTube o kaya sa Facebook, hindi pa kayo tiyak 100% sa langit, tawagan niyo si Jesus. At pag dinawagan niyo si Jesus, ililigtas kayo niyan. Ay napakalinaw ho yan sa Bible, mga kasama. Katulad nga yan tinawagan ko yung Pastor Gilbert, Pastor Albert, alam nyo, niligtas nila ako sa hirap ng gumawa ng building. Ay, sila umakyat. Tinawagan ko lang sila, Pastor. Pwede ba akyatin na ninyo yung building ni Pastor Red? Inakyat nila. Tapos na. Nagagamit na nga eh. Tawag lang yun ha. Kaya kayo dyan, tawagan nyo si Jesus. Sabi niyo, Lord, ayaw ko punta sa impyerno. Alam ko ang impyerno ay forever and ever yan. Ayaw ko sasama kay Diablo. Please Lord Jesus. Nagsisisi na po ako. Ayaw ko na manalangin sa mga rebulto. Ayaw ko na manalangin sa kani-kanino man. At magtiwala sa sarili ko, kundi ikaw lamang. At dinideposito ko na po ang aking kaluluwa sa iyong kamay. Lord Jesus. Ay, sabi ko sa inyo, by thy words, thou shalt be justified. Okay. Ngayon, sabi niya rito, ang justification kasi ng mga taga-sukot ay sabi niya, Gideon, you go to war first and after the battle, we will give you provision. Mali. You know why? Mali. Kasi sa Acts 13, 1-3, ganito yan. This is the ecclesiastical way of sending soldiers to the mission field. Okay, 1-3. Ano sabi niya rito?
Biblical way ito. Kaya nga, hindi tayo nagpapadala ng mga pastor na hindi natin pabaunan. And we'll see to it nga. Sabi ko sa inyo, may stove mga yan, may kaldero yan, may bigas yan, may martilyo yan, mayroong paglagari yan. Ganon yan. Okay, ready. Yan na kayo. Now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers, as Barnabas and Simeon that was called Niger, and Lucius of Cyrene, and Manaen which was been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I called them. And look at verse 3. And when they had fasted and prayed, laid their hands on them, they sent them away. May baon mga yan, mga kapatid. Dahil malinaw sa Bible, dito sa 2 Corinthians chapter 8, na may mga churches na nagkaroon ng united program. Sa verse 1, sabi niya rito. Okay, verse 1, basahin natin. Moreover, brethren, sabi niya, you see, we do you to it of the grace of God bestowed upon the church of Macedonia. Ibig sabihin, may mga blessing yung mga churches sa Macedonia. Marami yan. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Mapagbigay sila. For to their power, I bear record. Yea, and beyond their power, they were willing of themselves. And ito na ang ginawa nila para masuportahan si Apostle Paul, praying us with much entreaty that we should receive the mga gifts, mga offerings to take upon us the fellowship of the ministering to the saints. Ay, ang ganda niyan mga kapatid. Kaya tayo na nandirito ay dapat magpasalamat tayo na opportunity na makapag-support tayo. Huwag natin gayahin yung mga taga-Sukot at taga-Penuel. Huwag, please lang. Dangerous ginawa nila eh. They know that Gideon was called of the Lord. They know that Gideon was doing the battles of the Lord. Hindi sila nagbigay man lang ng pagkain. Sa ministry talaga, puro pagkain na iniisip namin eh. Totoo yan. Para lamang makatakbo. Okay. Anong sabi ng verse 12 pa? 12. Anong sabi ng verse 12? Para maintindihan ninyo na ang mga pastor ay talagang pinapadala natin para naman sabihin nila sa whole world na Jesus paid all your sins. Jesus is the only lamb offering that can take away the sin of the world. Okay, basahin natin verse 12. For if there be first a willing mind, willing ka lang talaga, huwag mong gayahin mga taga-Sukot at Penuel. It is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not. Narinig niyo yan? Ibig sabihin, kung income ka, magbigay ka. Kung wala talaga, wala. Look at verse 23 and 24. Baba tayo 23, 24 mga kapatid. Sabi niya diyan, whether any, sabi niya, do inquire of Titus, he is my partner and fellow helper concerning you, or our brethren be inquired, they are the messengers of the churches. Ibig sabihin, sinusuportahan ng mga churches ito, mga partner ni Apostle Paul. And sabi niya, and the glory of Christ. Hindi kayo matatalo pag nagsuporta kayo. Bakit? Ito yung mga kaluwalhatian ng Diyos. Wherefore, show ye to them and before the churches, the proof of your love and our boasting on your behalf. Kinakailangan may proof of your love. Ano yon? May love gift. Ganon. Meron support. Yan ang ibig sabihin niya, mga kapatid. So, huwag niyong gayahin yung pagtaga Penuel. Because he came to Penuel and to Sukot. First of all, when they came to Penuel or to Sukot, pagkatapos ng gera, pakinggan na natin. Dala-dala na nila si Seba at Salmona pala. Sabi niya rito. Balik tayo sa verse 15. Okay. 8:15 ng Judges 8:15. Tapos na eh. Talagang natapos ng gera. Okay. Sabi niya. And he came unto the men of Sukkot and said, behold, ito na yung ebidensya
Seba and Salmuna, with whom ye did upbraid me. Talagang inilit-lit niya ako, sabi ni Gideon, saying, are the hands of Seba and Salmuna now in thine hand, that we should give bread unto thy men that are weary. Anong ginawa ni ni Gideon sa verse 16? Sige nga. And he took the elders of the city. Narinig nyo yan, ha? And thorns of the wilderness and briars, and with them he taught the men of Sukkot. Narinig nyo yan, ha? Kasi, itong men of Sukkot kasi, talagang ang magagawa lang nila simple. Pero hindi lang bigay. Ngayon mga kapatid, pinuntahan nyo yung taga Penuel. Sabi sa taga Penuel, ha? Ipakinggan na natin. Sabi ng Bible, verse number 17. Ano sabi niya? And he beat down the tower of Penuel and slew the men of the city. Lost opportunity yung nangyari sa Sukkot. Ang nangyari sa Penuel, lost of everything that they have labored on. Yung kanilang syudad, sira. Mga tao, wala din. Ay, pasalamat tayo mga kapatid kung binibigyan pa kayo ng Diyos ng oportunidad na magsuporta sa gawain niya. Bakit hanggang palo lang at mga tinik lang nilagay sa likod ng mga elders sa Sukkot? It's because yung mga tago-Sukkot, mga kasama, hindi sila katulad ng taga Penuel na mas malaki ang magagawa ng taga Penuel. Kasi ang pangalan ng Penuel ay face of God. Ibig sabihin, mas alam nila ang mission ng Diyos. Pero hindi sila kumilos. Kaya tuloy, yung isa, lost opportunity lang. Pero yung isa, loss of property and loss of lives. Bakit? May nakalagay sa Bible na ganyan, mga kapatid. Look at Judges 5:23. Kaya kung alam ninyo na gumagawa kami rito ng gawain ng Diyos tapos ayaw nyo magsuporta, talagang darating ang Diyos sa inyo at sabihin, pinagpala kita pagkatapos napakakuripot at damot mo. Talaga, anong sabi niya diyan sa Judges 5:23, hindi ko salita ito, salita ng Diyos to. Anong sabi niya? Malapit ako mag-pray. Pero sabi niya, i-memorize niyo ito mga kapatid. Sinasabi ko yan sapagkat nilid ako ng Holy Spirit para buksan ang lesson natin ngayong gabi. It's a dangerous thing to be selfish when it comes to the work of the Lord. Anong sabi niya? Curse ye meros, said the angel of the Lord. Curse ye bitterly the inhabitants thereof, because they came not to the help of the Lord, against the mighty. You see? Mga kasama. So, ako'y natatakot sa mga kapatiran natin na alam nila na ang work dito ay to reach the lost, telling the lost that Jesus saves, that Jesus can absolve all their sins because He is the lamb sin sacrifice that satisfies the justice of God. And sabi ng Bible, the Word of God is like a double-two-edged sword that can operate the heart of men so that men will be transformed by accepting Jesus Christ as their Savior. 1 Corinthians 16:22, ano sabi niya rito? New Testament ito. Ano mangyari sa mga hindi nagmamahal sa Diyos at gawain ng Diyos? Ano sabi niya? Tandaan ito mga kapatid. Wala man lang kayong ma-pitch in sa missions, basahin niyo ito. Diba sabi ni Lord Jesus Christ, if you love me, keep my commandments. And the last command ni Lord Jesus Christ before ascending to heaven is, you go into all the world and preach the gospel. You shall be witnesses unto me both in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. And in going to Samaria, Judea, and to the uttermost part of the earth, mga kapatid, we need to spend
so that preachers will go to the uttermost part of the earth. And if you don't love Jesus Christ, sabi niya rito, if any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema. Maranatha. The word na Maranatha is Jesus is coming. Anathema, homework ninyo yan, mga kapatid. Kasi mabigat na word yan. Oo. Kaya ako, maaaring sabihin nyo, katulad ako ni Gideon na dinidespise nyo ako sapagkat sabi nga ni Gideon, galing lang ako sa mahirap. Pero tinawag ko ng Diyos eh. At meron ko message from the Lord. No. That Jesus saved. Na siya ang absolute lamb sacrifice na wala ka nang hanapin pa. Kaya nga, the Israelites were being rejected because katulad sila ng Cain na naghahain pa rin sila ng animal sacrifice samantala yung kurtina sa loob ng temple nahati at ibig sabihin dire-diretso na tayo sa heaven because the mercy seat is now open for everyone. And that's why Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man come to the Father but by me. So the men of Sukkot lost the opportunity to be a part of a great ministry. And the men of Penuel lost everything, even their possession, because they were not a part of a ministry. Mabuti sana kung hindi sila kababayan ni Gideon. Kababayan. Okay, see? So, may tinatawag na sin unto death sa Bible. Huwag niyong kalimutan ho yan. At meron yung tinatawag na chastisement. Chastisement sa taga-Sukot, sin unto death sa mga taga-Penuel. Because they should know better. Ibig sabihin Penuel, face of God. Alam nila, nagawain ng Diyos. Pero naging kuripot sila. Manalangin tayo. Amang Diyos, patawarin niyo po yung mga madamot at pangkuripot na mga kapatiran namin magmula nung pandemic hanggang ngayon ni Hoy ni Hay. Wala man ng tinulong sa ministry. Tulungan niyo sila, Panginoong Diyos, na magsisi para hindi sila katulad ng mga taga-Sukot na paluin at hindi sila katulad ng mga taga-Penuel na bawiin mo ang pag-aari nila at pati yung kanilang mga inaalagaan na precious na kaluluwa. Lord, have mercy, please lang, Lord, even in our country. Have mercy on those who are rejecting. But Lord, help them to call on you so that they will be saved. Have mercy on our people now who are withholding what belongs to you. In Jesus' name, amen. All for Jesus, all for Jesus, all my being's ransomed powers, all my thoughts and words and doings, all my days and all my hours. Worldlings prize their gems of beauty, cling to gilded toys of dust, boast of wealth and fame and pleasure. Only Jesus will I trust. Since mine eyes were fixed on Jesus, I've lost